Ayan. Nakita nyo, ang ganda ng daan, di ba? Sobrang ganda ng daan. Pero may iba po ako. Meron lang akong gustong ibahagi sa inyo. Alam niyo ba na ang buhay ng isang tao ay parang isang motor? Or parang isang sasakyan? Bakit ko po nasabi? Ang isang motor, pag naglalakbay po yan, hindi laging diretso ang daan or hindi laging patag ang daan. Minsan, or madalas pa nga merong lubak-lubak at mas madalas naman yung maganda ang daan. Pero mapapansin nyo po, kahit na pangit or maganda yung daan, nakakarating siya sa patutunguhan niya. Bakit? Kasi merong nagdadrive. Merong driver at alam niya yung daan papuntas doon sa pupuntahan. Kaya po nakakarating kahit gaano pa kapangit yung daan, kahit gaano pa kapangit yung daan na madaanan niya, nakakarating pa rin siya. Ngayon, ang buhay ng tao po ay parang isang motor or parang isang sasakyan. Bakit po? Kasi po, tayo, minsan dumaraan po tayo sa pagsubok, minsan maganda ang buhay natin, minsan may pagpapala, diretso, yun yung ibig sabihin. Minsan nasa diretsong daan tayo, at minsan baku-baku yung daan natin. Merong problema, merong pagsubok, pero po ang mahalaga, dapat huwag tayong sumuko para malampasan po natin yung mga pagsubok natin na naranasan po natin. At the same time po, sabi ko kanina, yung isang sasakyan at yung isang motor ay kaya nakakarating sa patutunguhan dahil merong driver. Ngayon, sino ang driver ng buhay natin para po tayo ay magtagumpay? Ngayon po, kung tayo po ay ipagkakatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo, sinisigurado ko pong tayo po ay magtatagumpay. Dahil po, siya po ang nakakaalam ng buhay natin. Siya ang lumikha ng buhay natin. Siya ang lumikha ng bawat isa. Kaya po alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Jeremiah chapter 29 verse 11. Alam ni Lord kung ano yung plano na mas makakabuti sa atin. Alam ni Lord. Kaya kapatid, ipaubaya po natin sa ating Panginoon yung buhay natin. Kung merong pagsubok, kung merong problema, merong pagpapala, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi po hindi niya tayo pinababayaan. At the same time, kaya po tayo tumatanggap or nakakaranas ng pagsubok at problema kasi po tinetesting po tayo kung hanggang saan ba tayo mananatili at kung hanggang saan po tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Isang verse po ang bubuksan ko, babasahin ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng isang payo na sinasabi po sa aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 5. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sabi po uli doon, Kawikaan chapter 3 verse 5. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ibig sabihin kapatid, kailangan ipagkatiwala natin sa ating Panginoon yung buhay natin. Kailangan ipagkatiwala natin sa ating Panginoon yung biyahe ng buhay natin. Kanina po sabi ko, hinalin tulad ko ang buhay natin sa isang sasakyan o sa isang motor. Kasi po, kailangan ipagkatiwala. Yung isang sasakyan po, kaya po nakakarating yan kasi yung isang driver ay alam niya po yung patutunguhan. At nagtitiwala po siya. Nagtitiwala yung mga sakay kung meron man pong sakay. At the same time, tayo po bilang mga tao, dapat po meron tayong tiwala sa ating Panginoon. Kung siya po yung hahayaan natin na mag-drive ng manobela natin, kung siya po yung hahayaan natin na mag-drive ng buhay natin, siya po
ang mangunguna sa buhay ng bawat isa. Sabi dun sa bandang huli, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ayan, sabi ng Panginoon. Magtatagumpay po tayo kung hindi po tayo mananangan sa sarili nating karunungan. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. So, ibig sabihin po, kung gusto nating magtagumpay tayo bilang mga Kristiyano sa ating takbuhin, sa ating layunin, tayo po ay ipagkatiwala po natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi po, alam niya kung ano yung mas makakabuti sa buhay ng bawat isa. Pinapaalala ko po sa inyo, ang buhay ay hindi puro hayahay, hindi puro blessing, hindi puro pagpapala. Meron ding time na dumadaan tayo sa pagsubok at problema, at mapalad po tayo kung tayo po ay dumaraan sa pagsubok at problema. Bakit po? Kasi doon natitesting or doon tumatatag yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi po, alam naman po natin ngayon, sobrang hirap po ng buhay. Merong pandemic and napakaraming pinagdaraanan na problema sa buhay. Kaya po, ang susi po para po tayo ay magtagumpay, para po malampasan po natin ang mga problema, ang mga baku-bakong daan, ang mga bagyo na pinagdaraanan natin sa ating buhay, ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang ating buhay para po tayo ay magtagumpay. So nawa po, na-encourage ko po yung bawat isa sa inyo. Laban lang, magpatuloy lang po tayo. Huwag tayong susuko, huwag tayong papatinag sa mga pagsubok, huwag tayong papatalo sa mga problema, huwag tayong papatalo sa kaaway. Kasi po, kung malaki yung problema natin, kung malaki yung pagsubok natin, sinisigurado ko po sa inyo na mas malaki yung Diyos na pinaglilingkuran natin kung magtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Kasi po, sabi ng ating Panginoon, Mark 11:24, ano man ang hingin nyo sa pamamagitan ng panalangin, manalig kayo na matanggap nito at matatanggap nga ninyo. Ibig sabihin, kung tayo ay nanalangin at lumalapit sa ating Panginoon, dapat po tayo ay manampalataya at manalig sa ating Panginoon na ibibigay yun ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung tayo po ay minsan may pagsubok na pinagdaraanan, wag po tayong panghihinaan ng loob. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa, wag po tayong susuko. Kasi po pag sumuko ka, talo ka. Kasi po ang pagsuko ay hindi ugali ng isang sundalo. Alam niyo po, isang sundalo, lumalaban yan hanggang dulo. Kahit na mamamatay na siya. So ganun din tayo bilang isang Kristiyano, bilang tao. Dapat lumalaban po tayo hanggang dulo. Kasi po, dapat kasama natin ang ating Panginoon. Yan po, patuloy lang po tayo. Ano man pagdaanan natin sa buhay, basta po tanawin lang natin yung yung dulo, yung tagumpay. Doon ka tumingin, mag-focus po tayo sa tagumpay. 'Di ba po? Yung isang mananakay ng sasakyan po, kaya siya nakakarating sa patutunguhan kasi nagpo-focus siya sa pagdadrive niya. Nagpo-focus siya para makarating doon sa patutunguhan niya. Gayon din tayo bilang mga Kristiyano, dapat mag-focus tayo sa ating layunin or sa ating tagumpay na inaasam. Lahat po tayo nag-aasam ng tagumpay, at nawa po ay makamtan po natin yung tagumpay na yun. At isa pang tagumpay, ang buhay na walang hanggan nakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hayaan niyo po akong manalangin sa mga oras na ito. Aming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil Lord, pinapahintulutan niyo po, Panginoon, na magkaroon po kami ng pagpapala at magkaroon po kami ng pagsubok, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Lord. Aking dinadalangin ang mga nakakapakinig, Panginoon, ng inyong salita ay patuloy niyo pong samahan, ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, maging nasa ibang bansa man sila, Panginoon, maging nasa Pilipinas o anuman ang ginagawa nila, naghahanap buhay, Panginoon, nag-aaral. Aking dinadalangin ang patuloy niyo pong pag-iingat sa kanila, Panginoon, at patuloy, Lord, na kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa, Lord, O God.
Alam namin, Panginoon, meron kami mga kanya-kanyang pinagdaraanan, kanya-kanyang pagsubok na naranasan, Panginoon. Pero Lord, kayo po ang nakakaalam ng mga pagsubok at problema namin pinagdaraanan, O God. Aking dinadalangin, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang bigyan ng lakas, ng tapang, para Lord, mapagtagumpayan ang mga pagsubok at problema na aming pinagdaraanan, Panginoon. Patuloy, Lord, samahan niyo po kami hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, Panginoon, upang sa gayon mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy, Lord, O God, Lord, na i-provide ang aming mga pangangailangan, pagalingin sa mga may karamdaman, patuloy, Lord, na i-comfort kung meron mang mga pinagdaraanan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Lord, na samahan niyo po kami saan man kami magpunta at patuloy na ikaw ang pumatnubay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid, sa panonood. Salamat po, nawa po ay may natutunan tayo. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Mag-iingat po tayo kung saan man tayo naroon, kung saan po tayo, nasa abroad, nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, or nagtatrabaho man po tayo. Mag-iingat po tayo at lagi tayong mag-pray sa ating Panginoon. At palagi po nating babasahin yung salita ng ating Panginoon, kasi po ito yung magiging sandata natin para po tayo ay magtagumpay bilang mga Kristiyano. Ito po yung magiging sandata natin para po tayo ay malampasan po natin yung mga pagsubok at problema na pinagdaraanan natin. Patuloy lang po tayo sa ating takbuhin sa buhay at patuloy na nawa ay tayo ay magtagumpay at tayo ay malampasan po natin at mapagtagumpayan po natin. Tiwala lang po sa Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo pabayaan at hindi niya tayo iiwan kahit kailan po. Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Mag-iingat po tayo. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa mga sumusuporta. Salamat po sa mga nanonood. Salamat, nawa may natutunan po tayo. Palain po tayo ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon at mag-iingat po tayong lahat.